Ang pag-uusapan ho natin today is kung anong klaseng gasolina ang gagamitin ho natin sa motor natin. Alright, what is up guys? Morogray here. So for today's video, dahil maulan sa labas, ang pag-uusapan ho natin today is kung anong klaseng gasolina ang gagamitin ho natin sa motor natin. In my case, motor ko ay Yamaha Aerox 155. Also, I talked about this before sa old video ho natin. Just check out my channel para ma-check nyo ho yung background ng video na to. First of all, i-establish ho natin na lahat ng gasolina ho ngayon ay unleaded. Okay? So, yung green na tinatawag natin na unleaded or yung pula na tinatawag natin na premium, both of them, green man or pula, unleaded na ho yan. So, if you want to check about that, kung bakit naging unleaded sila, ano ho yung naging background ng tinatawag na unleaded fuel, check nyo lang sa old ho natin na video. So, naka-upload na yun, just check it out. Ano ho ba dapat na fuel yung gagamitin natin or anong klaseng gasolina? So specifically, yung pag-uusapan natin is in my case, no, na Yamaha Aerox yung motor ko. Though malalaman nyo din later on kung ano yung magiging ideal fuel na gagamitin nyo. First of all, before ho tayo mag-choose, no, on which fuel, we should know first yung tinatawag na compression ratio. Pasensya na kayo sa penmanship ko guys. That's the first thing you need to know. Ano ho ba yung compression ratio ng engine mo? This is applicable ho guys ha, not just for motor but applicable ho ito even sa mga kotse. But for this one, compression ratio specifically for gasoline engine. So just to give you a background for this one, kung ano ho yung tinatawag natin na compression ratio, ito ho yun, no? Just a simple illustration lang guys. Ayan. So, say for example, ito yung cylinder nyo ng makina nyo or sa loob ng engine block. And then, ito yung magiging piston nyo. And then, this one, ito yung piston nyo. On this one, ito yung ipalagay natin V1 tsaka V2. So itong V1, ito ho yung moment na yung piston ay nasa pinaka bottom dead center ng cylinder natin, meaning nasa pinaka baba. At then itong sa V2 natin, ayan ho yung pinaka top or tinatawag na top dead center. So saan yung compression ratio dyan? Yung compression ratio kasi is V1 over V2. Meaning to say, kung ilang volume to, kung sa top dead center, ilalagay mo dito, then dito, then dito, yan, so on so forth, no? So kung iilan yan, yan yung value ng V1 mo, and then yung V2 mo. So for example, 8 V2 to sa loob ng V1 mo, 8 V2. So meaning to say, yung compression ratio mo is 8:1. Pagpalagay naman natin na 10 V2 yan. So meaning to say, yung compression ratio mo is 10:1. Okay? So, yan lang yung basically yung kailangan yung malaman muna bago kayo mag-jump kung anong fuel gagamitin nyo. Ayan guys, no? Dahil alam nyo na yung principle behind ng compression ratio, for the technical na discussion nitong compression ratio, hindi na lang muna natin tinakel. Basta yung principle behind is ganon. Since alam nyo na yung compression ratio na equivalent value ng makina nyo, ngayon may tinatawag tayo na high compression ratio at saka low compression ratio. So ayan, normally pag ang makina is, you know, ang ratio niya is 8:1 up to normally 10:1, I think, if I'm not mistaken, no? Pag yung compression ratio ng isang makina starting to 8:1 up to 10:1, makukonsider siya na low compression ratio. Ayan. Pag
abot mo naman ng 10, let's say 10.1, normally 10.5 yan nag-start. 10.5 is to 1 up to 12 is to 1. Those engines are considered as high compression ratio. So 8 is to 1 up to 10 is to 1 considered as low compression ratio. Now, bakit to importante? Kasi ito ho yung magde-determine kung ano ho yung fuel na gagamitin nyo. Again, lahat ng fuel ngayon or gasoline, unleaded na ho yan lahat. So since alam nyo na guys, check nyo lang yung engine nyo or yung motor nyo kung saan dito na category nagfo-fall yung motor nyo. Say for Yamaha Aerox, ang compression ratio for Aerox 11.6 is to 1, which means mako-consider ho siya na high compression ratio engine. Pag 91 octane level kasi yung fuel, madali ho siyang susunugin. Now, is it ideal na ilalagay dun sa mga high compression ratio? Maybe kung 11.6 ka lang, okay lang. Pero pag sports car ka na or yung mga super bikes na super high compression ratio, hindi na yun siya stable. Kasi madaling susunugin nung makina yung mismong fuel. Hindi pa aabot sa total top dead center na susunog na yung fuel. Meaning may premature na combustion or ignition. So, mangyayari sa makina, magkakaroon siya ng knocking. So, in result, hindi ho totally efficient yung power output ng mismong makina. Kasi nga, may pre-ignition na nangyayari dahil sobrang sensitive nung fuel mo. Kaya, pag higher octane ka na, let's say 95 pataas, meaning to say, mas stable siya kung ilalagay mo dun sa mga high compression ratio engines. Since considered na yung Aerox, no, pag-usapan natin Aerox kasi Aerox yung motor ko. Based dun sa manual, Aerox has an 11.6 is to 1 na compression ratio. Meaning to say, pasok ako dito sa high compression ratio na category. So, ano ho yung mga fuel na gagamitin ko? Starting, of course, sa 95 octane %. Diyan ako magsisimula. Now, if lower naman yung compression ratio, pwede sa 91%. Question, sa Aerox ba, pwede ba 91 yung ilalagay ko? Pwede naman. However, may mga maliliit na negative effect. Yun, again, hindi masyadong efficient yung makina ho natin. Sa liit nito, 11.6, say, I think medyo hindi naman ganun ka significant yung magiging negative effect niya. But ideally, mas maganda pa din ho talaga kung ito yung ilalagay natin na fuel. Ito ho yung magiging pinaka baseline pag high compression ratio. 95 pataas, 97, 98, pwede yon para sa mga high compression ratio engines. But for low compression ratio engines, it would be better if 91 hanggang 91 ka lang. Okay, kung may 92, pwede pa yan. Question, now, is it okay kung yung 95% octane ilalagay ko dito? Pwede din naman. However, may mga pros and cons pa din. Normally, nahihirapan yung engine. Since mababa yung compression ratio niya, mababa yung tapos lalagyan mo pa ng highly resistant na fuel. So, parang nahihirapan siya. So, you can put it naman. It's not that na masisira agad yung engine mo. But it would be better na ito yung ilalagay mo na gasolina. So again, to wrap up, what fuel yung pipiliin natin is you must identify yung compression ratio ng makina nyo. Once makuha nyo na yung compression ratio, check if high compression ratio ba siya or low compression ratio. Now, since nakuha mo na yung compression ratio mo, ma-identify mo na kung saan sa dalawang to. If you can now identify, basically, kung high compression ratio ka, starting 95, pataas, pwede. Kung low compression ratio ka, 90 or 91 octane pababa, pwede. So again, saan mo hahanapin yung compression ratio mo? No need to compute, just check on your owner's manual. So again, yung motor ko is Yamaha Aerox 155, which has a compression ratio of 11.6 is to 1, meaning to say high compression siya, which means 95% octane
pataas ang gagamitin ko na fuel. In other words, dito sa Pilipinas, yung fuel natin pag 91 ka, normally green yan. Pag 95 naman, normally red. Yung iba may mga 98, 97, blue. By the end of the day, you need to check the compression ratio ng engine nyo guys. Kasi or if you don't use the ideal fuel para sa makina nyo, you will never expect na magpe-perform na maganda yung motor nyo or sasakyan nyo. Okay? So, I think that's it guys. Just a quick lang for this weekend's vlog kasi maulan sa labas. That's it for today's video. So, kung bago pa kayo sa channel na to, don't forget to click, like, share, and subscribe para sa mga next pa natin na mga Motograhe features, DIY videos, and other stuffs. Don't forget. Peace!